Sa kabila ng pagkalagas ng marami nilang lider, halos pagkaubos ng kanilang puwersang pandagat, pagkasira ng kanilang mga paggawaan at imbakan ng armas, at pagsabog ng marami nilang military infrastructure, bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin nakikipaglaban ng Iran at hindi pa rin sumusuko? Dahil dito ay maraming mga eksperto ang nagtatanong, hindi kaya na-underestimate ng US at Israel ang kakayahan ng Iran na lumaban ng pangmatagalan? Kaya sa videong ito ay ating himayin kung bakit patuloy pa rin nakakatayo ang Iran sa kabila ng malaking pagkapilay ng kanilang puwersa at mga leader, at talaga bang na-underestimate sila ng US at Israel. Ngunit bago ang lahat, mahalagang maging malinaw na hindi ito personal na opinyon, kundi base ito sa datos at expert opinion ng mga dating general at war analyst na masugid na sumusubaybay sa gerang ito mula umpisa hanggang ngayon. Mr. Goodbye! Habang pumapasok sa ikalawang buwan ng lumalalang digmaan sa gitnang silangan, isang mas malinaw at mas komplikadong larawan ang unti-unting lumilitaw, isang realidad na tila hindi ganap na napaghandaan ng US at Israel. Nasa kabila ng malalakas na airstrikes, libo-libong target na tinamaan at paulit-ulit na pahayag na malapit nang maubos ang kakayahan ng Iran, nananatiling aktibo, organisado at epektibo ang kanilang tugon. Isang bagay na ngayon ay tinatawag ng ilang eksperto bilang isang malinaw na miscalculation. Ayon kay David Fraser, isang retiradong general ng Canada na namuno sa NATO Forces sa Afghanistan, may isang kritikal na pagkukulang sa orihinal na pagtataya ng Amerika. Hindi raw inaasahan ng US ang ganitong klaseng resistensya, at ang pinakamalaking ebidensya nito, ang mismong pagbabago sa galaw at plano ng US. Dahil kung dati ay airstrikes lamang ang plano, ngayon ay pumapasok na sa eksena ang mahigit 50,000 na tropa ng Amerika na nasa rehiyon, kasama ang 2 aircraft carrier at maraming warships. May mga ulat din na karagdagang 10,000 ground troops ang inihahanda, isang indikasyon na ang digmaan ay hindi na lamang air campaign, kundi posibleng lumipat sa mas malawak na operasyon sa lupa. Kung ang orihinal na plano ay mabilisang pagpapahina sa Iran, malinaw ngayon na hindi ito nagaganap ayon sa inaasahan. Mas lalong naging komplikado ang sitwasyon nang mangyari ang isang aksyon ng Iran na kinatatakutan ng global security planners, ang pagsara ng Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo. At ngayon, ito ay naging sandata ng Iran. Ayon sa mga ulat, hindi lubos na anticipate ng US National Security Team ang posibilidad na gagamitin ito ng Iran bilang pressure point. Sa loob ng maraming dekada, itinuturing itong worst case scenario, pero tila hindi ito nabigyan ng sapat na timbang sa aktwal na pagpaplano ng operasyon. Ang resulta, hindi lamang militar ang naapektuhan, kundi pati ang global economy. Habang nananatiling sarado ang Strait of Hormuz, tumataas ang presyo ng langis, nagkakaroon ng disruption sa shipping routes at lumalaki ang pressure sa mga kaalyado ng Amerika. At habang sinusubukan ng US na kontrolin ang sitwasyon, may isa pang komplikasyon na biglang pumasok sa eksena, ang mga Houthi sa Yemen. Ang grupong ito na malapit sa Iran ay naglungsad ng missile attacks patungong Israel, isang hakbang na nagpalawak sa saklaw ng digmaan. Hindi na lamang Iran ang kalaban sa equation, kundi isang buong network ng mga regional actor. Ayon kay Fraser, ito ay nagdudulot ng matinding strain sa resources ng US. Ngayon ay kailangan nilang hatiin ang kanilang puwersa, kailangan nilang mag-deploy ng mas maraming air defense systems, at kailangan nilang harapin ng mas maraming front. Sa katunayan, mahigit 300 US service members na ang nasugatan mula nang magsimula ang digmaan. Isang bilang na nagpapakita na ang laban ay hindi na lamang theoretical o strategic, kundi aktwal at mapanganib. Bukod dito, tila hindi rin umano inasahan ng US military planners na kayang targetin ng Iran ang mga kapitbahay na bansa kahit hindi ito direktang involved sa gera, na lubos na ikinasira ng maraming mahahalagang energy facilities, paliparan at maging mga civilian infrastructure sa Qatar, Kuwait, Bahrain, UAE at Saudi. Kung ang Iran ay patuloy na lumalaban, patuloy na nakakapagpalipad ng missiles at patuloy na nakakagawa ng epekto sa global system, gaano nga ba kalaki ang kanilang tunay na kakayahan? At higit sa lahat, gaano kalaki ang naging pagkakamali ng US at Israel sa kanilang unang pagtataya? Ito ang tanong na magsisilbing pundasyon ng ating pagsusuri. Dahil sa likod ng mga headline, sa likod ng mga opisyal na pahayag, at sa likod ng mga numero na ibinigay ng US at Israel tungkol sa pagkalagas ng puwersa ng Iran, ayon sa mga military at war analyst, may isang mas tahimik ngunit mas mapanganib na katotohanan.
ang Iran ay maaaring hindi kailanman naging kasing hina ng inakala. Ayon sa isang British war expert na dati ring general, habang ipinapakita ng United States at Israel sa publiko na malaki na ang pinsalang na idulot nila sa militar ng Iran, may ibang realidad na unti-unting lumilitaw. Isang realidad na mas mahirap makita, ngunit mas mapanganib. Sa simula ng digmaan, ipinagmalaki ng US at Israel na mahigit 10,000 Iranian targets na ang kanilang tinamaan. Ayon sa kanila, hanggang 70% ng missile launchers ng Iran ang nawasak at bumaba ng halos 90% ang dami ng missile launches kumpara sa unang araw ng labanan. Sa unang tingin, tila malinaw ang larawan, humihina ang Iran, ngunit kapag mas malalim ang pagsusuri, ibang istorya ang lumalabas. Sa kabila ng pagbagsak ng bilang ng missile launches, nananatiling aktibo ang Iran na nagpapakawala pa rin ng humigit kumulang 20 hanggang 30 ballistic missiles bawat araw. Bukod pa sa daan-daang mura ngunit epektibong drones at mas nakakagulat, tumataas pa ang kanilang hit rate. Ibig sabihin, kahit mas kaunti ang pinapakawalang armas, mas tumatama ang mga ito sa mga target. Ayon sa mga military analyst, hindi ito simpleng epekto ng paghina, kundi isang deliberate strategy shift mula sa malalaking salvos na layuning mag-overwhelm ng air defenses. Lumipat ang Iran sa mas matalino, mas piniling pag-atake, targeting high-value installations tulad ng radar systems, oil facilities at critical infrastructure. Sa ganitong paraan, kahit kakaunti ang missiles, mas malaki ang epekto. Ito ang unang malinaw na senyales na maaaring mali ang unang pagtataya ng US at Israel. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nananatiling matatag ang Iran ay ang kanilang tinatawag na dispersed and hardened military structure. Sa simpleng salita, hindi centralized ang kanilang armas. Ayon sa mga eksperto, ang missile at drone arsenal ng Iran ay nakakalat sa malawak na teritoryo, nakatago sa mga bundok at underground facilities at protektado ng natural terrain ng bansa. Isa sa pinakakritikal na bahagi nito ay ang tinatawag na missile cities, malalalim na underground bunker systems kung saan nakaimbak ang libu-libong missiles. Kahit patamaan ng airstrikes ang mga entrance ng mga pasilidad na ito, hindi ibig sabihin na tuluyang nawasak ang laman nito. Sa katunayan, ayon sa mga ulat, sinanay ang Iranian military na mabilis na buksan muli ang mga entrance na ito na parang walang nangyari. Ibig sabihin, ang isang target na nasira sa ulat ay maaaring operational pa rin sa loob ng ilang oras o araw. Ito ang isang aspeto na tila hindi ganap na na-account sa initial assessment ng US at Israel. Dagdag pa rito, lumalabas sa isang ulat na sa katotohanan ay humigit kumulang 1/3 lamang ng kabuuang missile stockpile ng Iran ang nawasak sa mga airstrike ng US at Israel. Isang malaking kaibahan sa mga naunang pahayag na halos ubos na ang kanilang arsenal. At kung titignan ng mga estimate, ang Iran ay maaaring may pagitan ng 2,000 hanggang 8,000 short-range ballistic missiles, hindi pa kasama ang ibang klase ng armas. Kung totoo ito, nangangahulugan, ang Iran ay may sapat na kakayahan upang ipagpatuloy ang digmaan sa mas mahabang panahon kaysa sa inaasahan. At hindi lamang missiles ang usapan, ang paggamit ng Iran ng mobile launchers sa isa ring game changer. Sa halip na nakapirming launch sites na madaling targetin, ang mga launcher na ito ay mabilis ilipat, mahirap matukoy at kayang magpalipad ng missiles kahit saan. Ito ang nagiging dahilan kung bakit kahit libu-libong strikes na ang isinagawa laban sa Iran, hindi pa rin tuluyang nawawala ang kanilang offensive capability. Sa madaling salita, ang digmaan na inaasahang magiging mabilis at decisive ay unti-unting nagiging isang mahaba at komplikadong labanan. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw, hindi lamang underestimated ang Iran, maaaring may pagkukulang ang buong framework ng US at Israel kung paano nila sinusukat ang lakas ng kalaban ayon sa mga eksperto. Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki ng US at Israel ang kanilang air defense systems bilang ilan sa pinaka-advanced sa buong mundo. May sistema na kayang harangin ang halos lahat ng incoming missiles. May teknolohiyang dinisenyo para gawing imposible ang direct hit. Ngunit sa digmaang ito, may mga butas na unti-unting lumilitaw. Sa kabila ng libu-libong interceptions, may mga missile pa ring nakalusot. Noong March 27, isang coordinated missile at drone attack ng Iran ang tumama sa Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia, isang lugar na heavily defended ng US military. Hindi lamang ito simpleng pagpasok. Ang resulta, hindi bababa sa 12 American troops ang nasugatan at may mga aircraft na nasira, kabilang ang aerial refueling plane at isang spy plane. Ito ay isang malinaw na indikasyon na kahit ang pinakaprotektadong base ay hindi ligtas. At hindi ito isolated case.
Noong March 21, tumama rin ang Iranian missile sa mga bayan ng Arad at Dimona sa southern Israel, mga lugar na malapit sa isa sa pinakaimportanteng nuclear facilities ng bansa. Sa kabila ng matinding depensa, nakalusot pa rin ang mga ito. At ang tanong ngayon, paano ito nangyayari? Ayon sa mga eksperto, may ilang pangunahing dahilan. Una, resource strain. Habang tumatagal ang digmaan, napipilitan ng US at Israel na gumamit ng napakaraming high-end interceptors. Sa katunayan, mahigit 850 Tomahawk cruise missiles na ang ginamit ng US, isang bilang na halos katumbas ng production output sa loob ng ilang taon. At ang problema, limitado ang supply. Hindi ito basta-basta napapalitan. Sa panig ng Israel, may mga ulat na kinakailangan na nilang irasyon ng kanilang pinaka-advanced defensive systems. Ibig sabihin, hindi lahat ng incoming threat ay kayang harangin. Pangalawa, tinatarget ng Iran ang mismong sistema ng depensa. Sa halip na basta magpadala ng missiles, sinisimulan na ng Iran na targetin ang mga radar at sensor systems na bumubuo sa Integrated Air Defense Network ng US at mga kaalyado nito. Kapag nasira ang mata at tenga ng depensa, kahit gaano pa ka-advanced ang sistema, nagiging bulag ito at dito nagiging mas epektibo ang mga susunod na atake. Pangatlo, learning curve ng Iran. Sa bawat wave ng missile at drone attacks, may natututunan ang Iranian military. Aling trajectory ang mas epektibo, anong timing ang mas mahirap i-intercept, saan mas mahina ang depensa. Ayon sa mga analista, ang bawat atake ay hindi lamang strike, kundi isang uri ng real-time battlefield testing. At sa bawat araw, gumagaling sila. Ito ang dahilan kung bakit kahit bumaba ang bilang ng missiles na pinapadala, tumataas naman ang success rate. Ibig sabihin, mas efficient, mas precise at mas mapanganib. Dagdag pa rito, ginagamit ng Iran ang isang simple pero epektibong strategy, combination attacks. Pinagsasabay ang murang drones at mas mahal na ballistic missiles. Ang resulta, napipilitang gamitin ng US at Israel ang kanilang mamahaling interceptors laban sa murang targets. Isang economic imbalance na pabor sa Iran. Sa madaling salita, kahit na mas advanced ang teknolohiya ng US at Israel, mas cost-effective naman ang approach ng Iran. At habang tumatagal ang digmaan, mas lalong lumalalim ang epekto nito. Hindi na lamang ito labanan ng armas, kundi labanan ng sustainability. Kung sino ang mas kayang tumagal, kung sino ang mas may kakayahang mag-adapt. At sa puntong ito, lumalabas ang isang nakababahalang posibilidad. Sa halip na mabilis na tagumpay, ang digmaan ay nagiging isang prolonged conflict kung saan unti-unting napapagod ang mas malakas na puwersa. At sa ganitong uri ng laban, hindi laging nananalo ang mas malakas sa simula. Minsan, nananaig ang mas handa sa mahabang laban. At sa kasong ito, tila nakapaghanda ang Iran bago pa ang pagsalakay ng US at Israel. Habang lumalalim ang digmaan, may isang tanong na tahimik ngunit kritikal na lumulutang sa likod ng bawat military decision ng US at Israel. Bakit hindi umubra ang regime change na inaasahan na mangyayari? Sa unang tingin maaring isipin na sa dami ng airstrikes, sa laki ng pinsala sa military infrastructure at sa economic pressure, sa dami ng leader na napatay kasama na mismo ang Ayatollah, ay unti-unti nang hihina ang gobyerno ng Iran mula sa loob. Pero ang realidad, sa loob ng bansa ay kabaligtaran. Dahil sa gitna mismo ng digmaan, patuloy na pinapalakas ng Iranian regime ang kontrol nito sa sarili nitong mamamayan. Pinangungunahan ito ng kanilang internal security force, ang Basij, isang malawak na paramilitary network na ginagamit upang kontrolin ang populasyon, supilin ang protesta at tiyakin na walang internal uprising na mangyayari. Sa mga nakaraang linggo, nag-deploy ang Basij at iba pang puwersa sa mga lungsod, nag-set up ng checkpoints at nagsagawa ng mga mass arrest upang pigilan ang anumang senyales ng rebelyon. At mas matindi pa, kahit nasa gitna ng digmaan, nagkapatuloy ang mga execution. Ayon sa mga ulat, may mga political prisoner na patuloy na hinahatulan at pinapatay, habang libu-libong tao ang inaaresto sa hinalang pakikipagtulungan sa mga kaaway ng Estado. Sa katunayan, may mga kaso pa ng mga taong binitay kahit kasabay ng tumitinding airstrikes. Isang malinaw na mensahe ng gobyerno, hindi sila nawawala ng kontrol. Kahit pa may mga bomba mula sa labas, ang sistema sa loob ay nananatiling matatag. Ito ang isang aspeto na tila hindi lubos na na-account ng US at Israel ayon sa mga eksperto. Dahil sa maraming modernong digmaan, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pagkasira ng military targets, kundi sa kakayahang pabagsakin ang political control ng kalaban. At sa kaso ng Iran, malinaw na hindi ito nangyayari. Sa halip na mag-collapse, ang rehimen ay mas lalong naghihigpit at mas lalong nagiging agresibo sa internal control mula sa pag-aaklas ng mga mamamayan. Ibig sabihin, walang internal collapse na nangyayari.
At kung walang internal collapse, ano ang natitirang opsyon? Dito pumapasok ang mas mapanganib na posibilidad, ground invasion. Dahil kung hindi kayang pabagsakin ng Iran mula sa himpapawid at hindi rin bumibigay ang gobyerno mula sa loob, ang tanging paraan para tunay na man-neutralize ang kanilang capability ay pasukin sila. Ito ang dahilan kung bakit unti-unting lumilitaw ang usapan tungkol sa ground operations. Ang pag-deploy ng libu-libong marines, ang paghahanda ng karagdagang tropa at ang paglapit ng mga puwersa sa strategic location sa hindi aksidente, ito ay paghahanda. Ngunit tulad ng nabanggit, ang Iran ay hindi simpleng battlefield. Kaya kung papasukin ito, hindi ito magiging mabilis, hindi ito magiging madali, at higit sa lahat, hindi ito magiging predictable. Kasabay nito, lumalakas din ang isa pang option na mas indirect ngunit equally destructive, ang pag-target sa energy infrastructure ng Iran. Nagbabala si Donald Trump na kung hindi magkakaroon ng kasunduan, maaaring atakihin ng US ang oil facilities, power grids at critical energy hubs tulad ng Karg Island. Ang layunin, putulin ang economic lifeline ng Iran. Pilitin silang sumuko hindi sa pamamagitan ng military defeat, kundi sa pamamagitan ng economic collapse. Ngunit tulad ng ground invasion, may kapalit din ito. Ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng global oil crisis, magpalala ng humanitarian situation at mag-trigger ng mas agresibong retaliation mula sa Iran. Sa madaling salita, parehong landas, ground invasion at energy warfare ay puno ng panganib. At habang pinipili ng US kung alin ang tatahakin, isang bagay ang malinaw. Ang digmaan na ito ay hindi na simpleng laban ng armas. Ito ay laban ng control, endurance at political survival. Sa puntong ito ng digmaan, isang bagay ang malinaw. Wala pang klarong panalo. Sa kabila ng libu-libong airstrikes, sa kabila ng advanced technology ng US at Israel, at sa kabila ng paulit-ulit na deklarasyon na humihina na ang Iran, ang realidad ay mas komplikado. Ang Iran ay hindi bumagsak. Hindi rin ito tumigil at higit sa lahat patuloy itong nakakaapekto sa takbo ng digmaan at sa buong mundo. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng missiles, drones, regional allies at strategic choke points tulad ng Strait of Hormuz, nagawa ng Iran ang isang mahalagang layunin, palawakin ang labanan at itaas ang gastos para sa kalaban. At dito, nagiging kritikal ang usapin dahil ang digmaan na inaasahang magiging mabilis at decisive ay nagiging isang mahaba at nakakapagod na labanan, isang uri ng conflict kung saan ang tanong ay hindi kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang kayang tumagal. At dito lumalabas ang pinakamahalagang litrato ng digmaang ito. Maaring hindi mali ang lakas ng US at Israel, pero maaaring mali ang kanilang inaasahang bilis ng tagumpay. Dahil ang Iran ay hindi nakikipaglaban para sa mabilisang panalo, nakikipaglaban ito para sa survival. At sa ganitong uri ng laban, sapat na ang hindi matalo. Ang tunay na pagkakamali ay hindi kung gaano kalakas ang Iran, kundi kung gaano kabilis nila inasahang magtatapos ang digmaan. Dahil sa ngayon, malinaw ang direksyon. Hindi ito magiging mabilis, hindi ito magiging madali, at hindi ito matatapos ng walang malaking kapalit. At habang tumatagal, ang tanong ay kung hindi na kung sino ang mananalo, kundi kung sino ang unang mapapagod. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.